Welcome back mga kalapatids! For today's video, may sasagutin na naman po tayo ulit na isang katanungan mula po sa ating kalapatids. Ito po ang kanyang katanungan. Pwede po ba 3 clutch sa pagbibreed ng breeder or ilang weeks po bago po ipahinga? Narito po ang aming opinion dyan. Ang mga breeder po mga kalapatids ay pwede naman po i-breed kahit na ilang clutch, kahit early pa po yan. Pero ang tanong po, hindi po masama ang epekto po sa breeder na kalapati na hindi natin sila ipahinga sa pagbibreed. Para po sa amin mga kalapatids, ang kalapating breeder po ay mas mainam na magkaanak ng 2 hanggang 3 beses sa isang taon. Ang mga kalapati po ay karaniwang naglalabas ng 2 itlog sa bawat clutch. Bakit nga ba mga kalapatids na 2 to 3 clutch lang magandang i-breed ang mga kalapating breeder? Dahil po sa ilang mga kadahilanan mga kalapatids. Una po, pisikal na pagkapagod. Ang pag-aanak po mga kalapatids ay isang pisikal na nakakapagod na proseso po para sa mga kalapati. Lalo na po para sa babaeng kalapati. Ang paggawa po ng mga itlog, pag-aalaga sa mga sisiw at pagpapakain sa kanila ay nangangailangan po ng maraming enerhiya at nutrisyon. Ang paulit-ulit po na pag-aanak ay maaaring humantong po sa pagkapagod, pagbaba ng kalusugan ng breeder at pagbawas po sa kalidad ng mga sisiw. Pangalawa po, pagkawala ng calcium. Ang paggawa po ng mga itlog ay nangangailangan po ng malaking halaga ng calcium. Kung ang mga kalapati po ay nag-aanak ng madalas mga kalapatids, maaari silang maubusan ng calcium na maaaring humantong po sa mga problema sa kalusugan, tulad po ng pagkahina ng mga buto at mga problema sa pagpaparami. Pangatlo po, pag-aalaga sa mga sisiw. Ang mga kalapati po ay nag-aalaga sa kanilang mga sisiw ng halos 1 buwan na nagbibigay po ng pagkain at proteksyon. Ang pag-aalaga mga kalapatid sa mga sisiw ay nangangailangan po ng maraming oras at enerhiya. At ang paulit-ulit po na pag-aanak ay maaaring makaapekto po sa kakayahan ng mga magulang na magbigay po ng sapat na pangangalaga sa kanilang mga supling. Pang-apat, pagbabago ng panahon. Sa panahon po ng taglagas at taglamig, ang pagkain po ay mahirap makuha at ang mga panahon ay malamig mga kalapatids. Kaya't ang mga kalapati po ay karaniwang hindi magandang mag-anak sa panahon na ito. Ang mga kalapati po kasi ay karaniwang nag-aanak sa panahon ng tagsibol at tag-init, kapag ang pagkain po ay sagana at ang panahon ay mainit. Panglima po, pag-iwas sa pagkapagod. Ang pagbibigay ng pahinga sa mga kalapati pagkatapos po ng bawat breeding cycle ay mahalaga para po sa kanilang kalusugan at kagalingan. Ang isang pahinga po na 3 linggo ay sapat na para po sa mga kalapati na makapagpahinga at makapag-recover. Karagdagang impormasyon lang po mga kalapatids. Sa pamamagitan po ng pag-aanak ng 2 hanggang 3 beses lamang sa isang taon, ang mga kalapati po ay maaaring mapanatili ang kanilang magandang kalusugan, kagalingan at kakayahan na magparami po ng malusog na mga sisiw. At mahalaga po na bigyan ng sapat na pahinga at tamang nutrisyon ang mga kalapating breeder pagkatapos ng bawat breeding cycle upang maibalik po ang kanilang magandang kalusugan. Sa pangkalahatan mga kalapatids, ang breeding po ng kalapati ay isang masaya at kapaki-pakinabang na aktibidad, gayon paman, mahalagang tandaan po na ang mga kalapati po ay mga nabubuhay na nilalang at dapat po silang tratuhin ng tama. May pag-aalaga po at respeto. So ayan, sana po ay aking nasagot ng tama at walang kulang ang iyong katanungan kalapatids Rolando Bermas Macasa Jr. At kung may mali naman po sa aking mga nabanggit, pakicorrect na lang po ako. So sana po ay makatulong ang video na ito. Please like, follow. Kung hindi ka pa po nakapollow, yes, ikaw na po na nasa kabilang screen, i-click mo na po ang follow button and pakishare na rin po ang video na ito. Maraming salamat mga kalapatids. Hanggang dito na muna ulit. Paalam!